attorney and former Senator Leila De Lima. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at magandang gabi rin sa mga nanonood sa iyo, yung libo-libo mong mga followers, yung followers ng Facts First. Happy New Year po, Senator. Kamusta po ba kayo? By the way, baka pwedeng paangat ng konting screen para mas makita po yung inyong Okay. mukha po. So, yan. Okay na? Kumusta po ba ang bagong taon ninyo? Ay, okay lang. Excited for the days ahead. Well, alam nyo naman, malapit na yung election campaign period, so I'm bracing myself really doon sa magiging schedule namin. Iikot kami, mas maraming mga engagements and all that. But I'm excited. Sa mga hindi po familiar pa, no, si Senator Leila De Lima, hindi po siya tumatakbo sa pagkasenador sa darating na eleksyon. She is running as the first nominee ng bagong tayong mamamayang liberal party list organization. Yun. Linawin lang po natin yun. Baka may mga nalilito ML. Yeah, yes, lilinawin ko. ML kasi ML ang makikita sa balota. It's not really mamamayang liberal but it's ML. Ano po ba numero ng ML dyan sa Number balota? 6. Number 6 sa likod ng balota. Alam niyo, ang party list ay nasa likod yan ng balota at yung numero namin, number 6. So nasa taas lang po yan. Madaling makita. Okay. Siya po yung first nominee. Tapos ang mga kasama nyo ay sina So second Erin nominee Tanyada is Teddy Bagilat. Teddy Bronner Bagilat is the second nominee. Erin Tanyada is the third nominee. Dalawang former House members ang inyong kasama pala po, no? Diyan sa list of nominees ng mamamayang liberal. Anyway, isa po yan sa mga definitely pinagkakabalahan ninyo, yung lalo pa yung paparating na kampanya para po sa party list election. Pero in the meantime, you're also very busy dito sa issue na impeachment dahil kayo po yung tagapagsalita ng isa po sa mga grupo na naghain. Tama po ba? Yes. I'm the designated spokesperson of the first group of complainants na nag-file ng impeachment complaint sa House of Representatives. So far, 16 po lahat yung mga complainants ng first group. Mostly are from the civil society groups and then also some members of the clergy. May mga pari din at may mga madre din po kaming mga kasama sa mga complainants. Okay. So far, ano po ba yung nakikita niyang prospects in terms of the Vice President getting impeached at this time, before elections? Nako, umaasa kami. Yung first group of complainants ay talagang umaasa na matutuloy itong impeachment. At nagpapadagdag ng lakas ng loob namin at ng kumpiyansa yung survey results ng SWS. Nakakalabas lang, was it yesterday or the other day? At nakita natin na 41% ng ating mga kababayan, yung mga na-survey, na pabor sa impeachment. So para sa amin, nagagalak kami sa resulta na yan eh. Ang ibig sabihin yan ay more Filipinos would want VP Sara impeached compared to those who do not want her impeached. At makikita natin sa datos ng survey na yan na yung Luzon and Visayas ay basically in favor of impeachment. At yung hindi lang pabor sa impeachment ay yung sa Mindanao. And understandably, kasi nga yan ang tinatawag na bailiwicks ng mga Dutertes, including VP Sara. And even then, yung results sa Mindanao, I think that's 22% na nag-agree to impeach and 56% yung hindi nag-agree. Compared to the overall results, 41% ang nag-agree at 35% ang hindi nag-agree. Now, yung 22% na yan na nag-agree, that is actually a big number if we consider the fact na yun dapat ang bailiwick nila. So, the bottom line ng survey na yan, resulta na yan, is that more Filipinos preferred, really, na maalis sa pwesto, ma-impeach si VP Sara kaysa yung palusutin lang siya dun sa mga nakita natin ng mga kasalanan niya
na naging basehan, naging grounds ng mga impeachment complaints na ngayon ay 3 na grupo ang nag-file ng complaint. So, para sa amin, favorable yan in the sense na makikita natin ngayon na yung mga members of Congress, yung sa House of Representatives, ay of course, they have to consider the results. And then lalo na, yung may mga constituencies sa Northern Luzon and Southern Luzon na yun ang highest na doon sa survey kasi Northern Luzon is 53% ang agree. And then South Luzon is 52%. So highest sila favoring the impeachment. So kung ako ay congressman or congresswoman ng mga lugar na yan, siseryosohin ko yung pulso ng bayan, which is reflected in that in those results. And makikita din natin kasi medyo hinimay ko yung resulta ng SWS survey, Christian, is that actually yung from the urban and the rural, pareho sila. Urban and rural areas, pareho sila, 41% na nag-agree na dapat i-impeached. And then dun sa class, in terms of the classes, yung ABC, mataas talaga, 50%. And then yung class D, 41%. Class E is 37%. Matataas yun. And, you know, yung pinapakita rin sa survey results na yan, Christian, na since nag-agree sila na dapat ma-impeach, ibig sabihin, nag-agree din sila, marami sa kanila nag-agree na dapat maalis sa pwesto. Diba? Kasi yun ang net effect din ng impeachment. Pagkatapos ng impeachment, magkakaroon ng trial and kung mako-convict or not. Pero doon sa resulta ngayon, as of this point, marami ang gusto na maalis sa pwesto si VP Sara. And we have to also relate that dun sa mga recent surveys, popularity and trust ratings surveys, na nakita talaga natin na may diminution na of support for VP Sara. At bumaba na yung numero niya in terms of popularity and trust savings. So nagtutugma-tugma lang lahat ito. Magkakaugnay yan eh. Yung gusto siyang ma-impeach, gusto siyang maalis, and then yung popularity niya. And when we consider popularity as the gauge for winnability, at least at this point, if the elections, the 2028 elections are to be held now, ay hindi makakasiguro si VP Sara na siya ang mananalo kung i-base na natin yan dyan sa impeachment survey results. Because that means na, you know, kasi what? Less na kasi yung kanyang, if we translate that into what categorical votes, and then let's assume na 68.6% ang voting population. That would be because ang pinapakita ng surveys is that at the average 35% ang ayaw na sa kanya. Kaya nga pinapa-impeach siya. No? So 35%, and that is if in terms of votes ay pwedeng ano na lang siya, 24 million na lang or 25 million or in relation to the estimated 68.6% voting population. Kung 24% na lang, that's 8% less than yung nakuha niya nung nanalo siya ng 2022 as a vice president. So, konektado yan lahat. Hindi na siya nakakasiguro. Kasi yung mga dating mga surveys natin months ago or even last year, talaga namang napakataas ng kanyang rating in terms of pagiging presidentiable. Di ba, Christian? So ngayon, kung itutugma natin yan dyan sa survey na yan, bumaba na yung chance niya, yung winnability niya as president. And lastly, Christian, pinapakita rin dyan sa result na yan ng more Filipinos ang pumapabor as against yung mga hindi pumapabor sa impeachment na nag-agree din sila
doon sa akusasyon. They believe in the credibility of the allegations. At yung kung susuriin din natin kung ano yung mga rason, kasi kasama din yan sa mga naging tanong dun sa survey, aling mga rason ang sa kanila ay matindi o malakas. Ang una-una dyan is tungkol nga dun sa unexplained spending of confidential and intelligence funds. And then yung kanyang mataas din daw yung based on the surveys, yung kanyang yung failure or refusal to explain itong tungkol nga sa paggamit ng intel and confidential funds and also yung unexplained wealth na hindi na explain ng SALN na hindi nakikita dun sa SALN. And then another na mataas yung survey in terms of yung mga basis is yung threats against the president, and then the first lady and the speaker. So tumutugma yan. Actually sa amin, I mean, it's the first group of complainants where na rini-represent ko as spokesperson. Nakita nyo na 24 yung grounds doon, 24 articles. And marami, halos lahat na pwedeng maisip na yun ang mga kakulangan o mga kasalanan ni VP Sara ay nandoon. And tumutugma din yung results nitong survey na to, tumutugma dun sa kung ano sa tingin ng first group of complainants na malalakas na mga grounds. These are exactly the same. Kasi nag-usap-usap lang kami kahapon at pinag-usapan natin, review ng first group of complainants yung mga grounds ng impeachment dun sa first complaint. At yun ang mga in-identify na mga malalakas, pinakamalakas na mga grounds. Tumutugma siya, Christian, dyan sa result ng survey. Okay. You think yung momentum for impeachment nandyan na po ngayon? At kung ganon, what do you think is stopping the legislators, yung House or even the Senate? Kasi ang dinig po natin, may mga senador na lumalaro. May agam-agam. Kasi mukhang sa House, hindi ganun kahirap na ma-impeach yung Vice President. Ang agam-agam sa Senado. Sa tingin namin, pareho yung sinasabi mo, Christian, na okay, sa tingin namin sa House of Representatives ay makakakuha ng boto. And then mas syempre ang gugustuhin natin is the faster route, the faster mode, and which is yung directly by a vote of 1/3 of the members of the House of Representatives. Kasi ibig sabihin nun, ginakailangan ng mga hearings sa committee level, sa Justice Committee level para pag-usapan at para ipresenta yung mga evidence ng mga complainants. Kapag 1/3 na ng member ng House of Representatives, that's it. Nandyan na yung articles of impeachment at pwede nang ipadala sa Senado. Pero ang naririnig din nga namin is that mukhang hindi pa nakakasiguro sa Senado na may numero in terms of conviction because 2/3 ang kailangan, and that is 16 members of the Senate. So I think that's one of the main reasons why hindi pa nagkakaroon ng movement talaga o hindi pa natin nababalitaan ano na yung nangyari dun sa 3 complaints. And maybe naghihintay pa ng another complaint kasi binalita naman yon ng Secretary ng SecGen na meron daw pang 4. Akala natin nung Lunes mapafile na. Pero mukhang wala pa. And that's why hindi pa ma-refer doon sa proper committee or doon kay speaker yung mga complaints kasi gusto siguro nila kailangan muna sama-sama yan lahat bago talaga ipadala sa speaker and sa Committee on Justice. So yun ang nakikita namin. Kasi of course we realize na medyo dahol na sa oras. Pero sa tingin namin, kung gugustuhin talaga, siseryosohin, gugustuhin lalo na ng House leadership, hindi problema yung oras. Pwede nilang gawin. Even if malapit na nga yung election
Period. At nagagalak nga kami. Again, I say that nagagalak kami dyan sa resulta na yan. Kasi na-validate yung legitimacy ng complaints na talagang may basehan, na iintindihan ng maraming tao yung mga grounds, na iintindihan ng maraming tao na dapat lang talaga maalis sa pwesto yung the second highest official of the land dahil doon sa mga ginawa niya, yung kanyang mga behavior, yung misconduct niya, and yung hindi niya paggalang sa saligang batas, hindi niya paggalang sa mga institusyon, hindi niya paggalang sa proseso. Malinaw yun sa mata ng mga tao, lalo na yung mga nag-monitor, nanood regularly ng mga hearings sa House of Representatives, hindi lang yung Quadcom hearings, kundi yung sa budget hearings and sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. So naintindihan ng mga tao, na-appreciate ng mga tao. Hindi na pwedeng sabihin na magbulag-bulagan na lang sila. Magbulag-bulagan na lang yung mga miyembro ng Congress, both the House of Representatives and the Senate. Nandyan na yung pulso ng bayan. At kung mag-umpisa na nga yung proseso, sa tingin namin, umaasa kami na mas marami pa ang makukumbinsi. Mas marami kaysa dun sa national average of 41%. But not that number, 41% as of now, is already a significant number for us. Senator, ano sa tingin niyo dapat pang gawin in terms of exerting public pressure para naman mas makinig yung mga dapat makinig dito sa impeachment? Kasi mataas na yung 41%, no? 4 out of 10 Filipinos naniniwala dapat may impeach. Pero sa ngayon, as we speak, hindi naman ito nagmamatter doon sa mga decision makers when it comes to impeachment. So ano pa sa tingin niyo dapat gawin to exert public pressure? The unang-una is that sa part ng mga complainants, hindi lang yung first group, kundi even the second and the third groups, kailangan talaga consistent din and nandyan lagi ang papaalala sa mga tao. You know, so that's why we appreciate yung mga ganitong mga interviews, that we can explain further yung mga grounds ng impeachment para mas lalong makarating sa karamihan na itong mga hakbang na ito for impeachment ay seryoso. Napakaseryoso. Even if marami pa tayo mga ibang problema, naiintindihan natin yan, at nagkakaroon pa nga ng mga controversies ngayon, lalo na dun sa usapin ng budget, na haluhan ng mga ganong problema, ng ganong mga issues, pero hindi pwede na ipasantabi itong issue na to ng impeachability ng ating Vice President. Kasi napakahalaga na talagang sinusulong natin, we uphold the rule of law and the Constitution. Hindi pwedeng binabasura lang yung Constitution. Hindi pwedeng binabaliwala lang yung mga principles na yan of transparency and accountability. Na yun ang talagang hindi nakita o hindi nakikita sa second highest official of the land. So continued enlightenment among the people, explain to them exactly what impeachment means. Explain to them yung mga grounds, yung mga basehan, kung gaano ka mga legitimate yung mga basehan na yan. And of course, the pressure on the members of the House of Congress. And these survey results are one way of pressuring the members of the House of Representatives because this reflect the pulse, the feelings, the sentiments of the people. Okay. Meron ding mga options na lumulutang po, no? Kasi nga, base sa mga nadidinig natin, sa House, mukhang kaya yung 1/3 para ma-transmit yung articles of impeachment. Ang problema yung Senado dahil maraming lumalaro. Iba yata, meron pang ambition for 2028. So they don't want to antagonize certain groups. Okay. Pero isa po sa mga options na lumulutang din ay yung gawin yung impeachment trial after the election. Kayo po ba pabor doon sa ganong option?
based on the discussion ng first group of complainants, no, mas gusto namin na before the elections, habang may momentum pa, habang fresh pa yung mga grounds, yung mga kasi basehan. magkakalimutan yan after elections. Correct, magkakalimutan na. And then we also do not know what will be the results of the midterm elections. Although historically, ay kapag midterms, pabor yan sa mga administration candidates. And kapag mas maraming administration candidates ang malagay sa Senado, then madadagdagan, we can surmise na mas madadagdagan yung mga boboto for impeachment. And also, syempre, even the opposition, yung kung, maging senador din yung mga kandidato ng opposition, and I'm referring to LP, I'm referring also to some other groups, ay mas madadagdagan yung pabor sa impeachment. But then, volatile kasi, we don't know. Anything can still happen between now and the elections and after the elections. Baka iba na yung political wind, yung direction, iba na yung magiging malabnaw na, hindi na mainit yung mga usapin. So we would rather that this proceedings start and wrap up before the election. So that means kailangan talagang bilisan na bago pa man, kung pwede ay bago pa man, na talagang at the height or at the middle of the election campaign period. Pero kung hindi kaya, then pwede rin yun after elections na lang. But then, as I said, sa nakita ko dun sa naging discussion ng first group of complainants, ganon ang nila, na mas maganda kung ngayon na, as soon as possible. Pag-isipan po natin yung legality ng proseso ng trial, no? Dati rin po kayo naupo dyan sa Senado. Kasi isa rin sa mga options na binabanggit, at ang nagbanggit nito, isa rin dating senador, si former Senator Sonny Trillanes. Isang option daw dyan, syempre siya rin mismo gusto niya ngayon na gawin, kung kaya. Pero isang option daw na lumulutang dyan, after elections, i-transmit sa Senado. Base sa rules ng Senado, wala silang choice kundi mag-constitute as an impeachment court right away. Yes. Kaso, pagpalo ng July 1, we'll have another set of senators. Merong pwedeng maging tanong pagdating doon sa continuity. Can the previous Senate take jurisdiction of the impeachment complaint pero magtutuloy during trial yung Senado na meron ng bagong elected officials? In short, continuity. Would that be an issue? Hindi maiiwasan na magiging legal issue yan. Because that is, to me, that's an open question. Pero pwede naman talagang i-argue na pwede pa, na kahit new composition na. Kasi we're talking about the impeachment process, na hindi naman ito yung talagang, it's part of the special powers of Congress. Hindi ito ordinary lawmaking process. This is a special constitutional power. And therefore, yung mga rule na yan, na kapag may bago ng Senado o bago ng House of Representatives, kasi may mga bago na dyan ng mga nahalal, ay kailangan back to zero yung pag-process ng mga bills. From the filing of the bills, from the filing of the resolutions, ay kailangan back to zero. Kaya yung marami naman sa mga miyembro ng House of Representatives and the Senate na pag naabutan na ng bagong Congress ay i-refile na lang yung mga dati nila na mga final dati na hindi naman na-aksyonan during the previous Congress.